everyone! It's Mommy Chris. Welcome back to another Magkano Ang Nagastos Ko vlog. Kinakabahan ako kasi sa buwan ng February, medyo may mga items dito sa aking planner. Sa mga categories na nakasulat dito na medyo nag-overspend ako. Oh, diba? So, bago tayo magsimula, make sure that you subscribe. And also, kung gusto niyo yung mga ganitong klase ng videos, thumbs up nyo naman. Heartan nyo naman ako. May heart ba dito? O, basta i-share nyo sa mga friends and families ninyo. Kasi baka helpful sa kanila yung mga i-share kong topics, techniques, tips. At saka kung may karagdagan kayong gusto nyo mga idagdag ko pa dito na pagkakagastosan. At saka kung saan ako makakatipid. Ayan, mga tips, tips mula sa inyo. Make sure to comment down below, ha? Okay. So, without further ado, let's begin. O, edi, ayun na nga. I have my planner with me. Ito yung aking current planner. Pinalitan ko siya. Yung January, yun yung kulay brown. Nabili ko sa TikTok yun. Pero ito, nabili ko sa Lazada. Mas maganda to. Kasi, pakita ko sa inyo yung may blanco, ha. Ah, welcome pala sa ating mga bagong viewers. Oh, anyway. Ay, nasulatan ko na yung ibang buwan. Wait lang, saglit. O, ayan. Mas mako-customize mo siya. Mas maganda siya kasi mas mako-customize mo siya. Kasi mas blanco siya. So, yun lang naman yung rason ba't ako nag-update. O, sige, magsimula na tayo. Let's start off sa category ng... Okay, start tayo sa category ng housing. Ang rent ko, binayaran ko, 10,000 pesos din. Wala naman nag-iiba. Yun din naman ang binabayaran ko. O, tapos sa electricity, kakabayad lang ni Daddy Justin. Nakakaloka. Teka, magkano yung binayaran niya? May calculator ako na hiwalay dito, ah. Saglit, tingnan ko kung magkano, ha? Ang binayaran niya dito sa office, 1,845. Sa taas, 5,770. Oh, okay. So, ang ating electricity para sa dalawang unit na yun, ha? 7,615. Okay. Ngayon, yung tubig, sa tubig, wait lang, ha? Sa tubig, ang gulo ko ba? May bago ba yung editing style ko? Pasensya na kayo, ha? Tinatry ko mas maging visually engaging ang mga bagay-bagay. Ayan, ayusin natin. 185 dito sa baba, sa office. Tapos 300 sa taas. Huy! 485. Internet, I think it's the same. 3,800. Sa phone, parang naka 800 lang ako. Dalawang load ng 400 pesos. And cable talaga. Sa cable TV, o ayan, 1,050, the same din. Sa subscription ko, magkano nga ba? Teka, ano ba yung mga current na subscription ko? Netflix. Saan ko ba makikita yun? Sa settings ba? Wait, tingnan ko lang. Setting. Subscription. O, yun. Ang dumi ng screen ko. Wait lang, nakakahiya. Okay, ang subscription ko sa Netflix, tama ba to? 549. Papalitan ko to, kasi ako lang naman ang nanonood eh. Tapos, naka-basic lang ako sa Disney Plus, 249. O, 798. Home repairs! Alam nyo magkano ginastos ko sa home repairs? Teka, ha? Sinulat ko yun eh. Kulang ng S. Home repairs. 12,095. O, diba? Sobrang over budget tayo doon. O, ngayon, i-compute natin. 10,000 plus 7,615, 485, 38, 800, 1050, 998, 12,095. Wow! Over budget ka na 6,000, girl. Marami sana ako matitipid kung wala akong masyadong pinaayos sa bahay na to. Kasi may mga mga appliances na sabay-sabay nasira. O, diba? Di sabay-sabay ko rin pinagawa. Okay. Let's move on. Doon tayo sa food. Kinumpute ko na yan eh. By the way, ito pala yung itsura. Oh, ayan, talagang sinusulat ko lahat, oh. Yung food. Doon sa groceries, ang total, wow, 8,420. O, diba? Grabe kung ano-ano lang. Baka parang mga chichiril at saka mga processed food yung nabili ko dyan. Nakakaloka. Oh, anyway, dine out. Sa dine out, medyo ang dami namin mga pinagpupuntahan ngayong buwan na to. So, medyo ang taas, diba? 16,164. Ha! Okay. Karinderya. Oy, 950 lang, in fairness. O, sana ano yung sabi ko? 950. Tama ba? O, yan. Sana ma-offset man lang. Tapos, palengke. Nagpalengke ba ako? So, grocery, dine out, karinderya. Where's the palengke?
Nagpalengke ba ako? Karinderi, totoo ba to? Walang palengke? Wow, wala tayong palengke. Palengke. Nakita nyo ba? Meron? Kinumpit ko na to kagabi. Food. Wala tayong palengke, girl. Is that for real? O, di walang palengke. Pero, meron tayong Grab food. O, 2,799. Totoo ba yan? 2,799. Okay, marami masyado tayong ganaps ngayong buwan na to. Kaya, pagpasensyahan nyo na, ha? Okay. Groceries, 8,420. 8,420. Dine out. Naku, nakakaiyak. 16,164. Kasi birthday ng tatay ko. Talaga, ginastify na. Ginastify talaga. Plus 950. Plus 2,799. Oy, friends! O, kala nyo kahit pa paano. O, 28,333. Kalain mo. Next. Ano pa? Dito mo, hindi ko alam kung ano gagawin ko dun sa health. Sinulat ba ako sa health? Oh, you know, health. Tinotal ko na. Mga dental appointments to, mga check-up, ganun. So, ang total niya, 10,300. Oh, 10,300. Over budget ako ng 300 pesos. Okay, dito tayo sa transportation. Gas. 7,000. Wow, over budget ka, Frenny. Ang dami mong lakad, 7,314. Parking space, the same. 2,500. Public transpo. Ano yung public transpo? Ito. 1,015. Oh, medyo under budget tayo. Ay, ang layo na pala. Kwento ko ng kwento sa inyo. Ayan. 2,000 pesos naman yung toll. So, anong total nun? I-total natin, Frenny. Magkano yan? 7,314, 2,500, 10,15, 2,000. O, yun! Under budget pa ng konti, 12,829. Nakaka-proud naman. Okay, credit card. Yung credit card ko, the thing is, di ba, nag-book kami ng, hindi ko alam kung na-announce ko na to, pero nag-book kami ng, ganito na lang gawin natin para magkasundo tayong dalawa. Wala na lang sa credit card kasi mas malaki dito yung binayaran ko. Tapos sa ibang category siya, sa travel siya. Wala akong ibang credit card para sa bahay na to. O di ayun, dito tayo sa entertainment events. Alam ko, nagpunta kami sa Ocean Park at the beginning of this month. So, magkano yung nagastos namin sa ticket? Wait lang titingnan ko lang. Kasi nag-click kami dun. Hindi naman nakikita yung details ko dyan. Wala naman. Okay, anyway. Ang binayaran ko ay 2,200. Okay. Ngayon, ayun siya. Lagay natin dito. 2,250 lang. Tatlo na kami dyan. Binigyan ko ng sahod si Daddy Justin. Siyempre, ako din may sahod, diba? Yung surgery ni Daddy Justin, pag-usapan natin to sa ibang episode. Ibang episode talaga. So, total of 30,000. Kasi ang dami ko reklamo dun sa HMO. Nakakaloka. Ang hirap pala kapag, ang tawag dito, freelancer ka. So, wala kaming HMO na provided ng company. Girl, yung HMO namin, hindi na-cover yung surgery ko. Hindi rin na-cover yung surgery ni Daddy Justin. Kaya nakakainis. Dito tayo sa mga personal na bagay. Yung personal clothes ni Liam, wala akong binili. So, ibig sabihin, next month na natin maa-allocate yung pambili ng damit niya. Tapos, sa sports, wala rin akong masyadong binili. Swimming, nag-swimming ba kami this month? Parang, yung swimming namin, si Liam lang yung nag-swimming dun so wala rin akong nagastos sa swimming. Ay, ang saya. Wala tayong nagastos dyan. Puro tong February, puro birthday ng tatay ko. Nag-museum kami. Ano pa? Puro mga dine-out meeting sa labas, ganon. Walang masyadong nangyaring physical activity. Kaya ako medyo tumaba ako sa video na to, pasensya na kayo. Ayun. Ngayon, compute natin, friends. Totoo ba yan? Kinakabahan ako sa pagkain. Talaga ako pinakamalakas, gumastos compute natin, ha. Sa housing, 36,643. 36,643. Okay. Food, 28,333. Sa health, 10,000. Ay, nakalimutan ko yung 300. 10,300. Yoy! Sa transportation, Frenny. Dagdagan natin ng
12,829. May pa-suspense. Oh. Tapos, sahod namin mag-asawa. Oh. Tapos, events plus 2,250. 2,250. Oh. Ano pa? Wala na doon, wala na doon. Uy! Palakpakan tayo dyan. Actual na nagastos. Tama ba ako sa math? Kung mali ako, pasensya na kayo. Pero feeling ko roughly, eto na yun. So, ang naggastos natin ay 1,200. Mali. 120. Ang gulo niya. Okay, ang actual na nagastos natin sa buwan ng February ay 120,355. Ang nilaan ko, 132,500. Pero ang max ko is 150. So, the fact na binawasan ko na yung overhead ko last month, tapos nabawasan pa ng halos 12,000, yung actual tsaka yung budgeted, di ba? Ang galing ko doon. Ang galing ko. Proud ako doon. Okay, sige. Minus natin. Tingnan natin, ha? Minus 132,500. Friends, 12,145. Oh, okay. Ngayon, dahil dyan, pag-usapan natin tong side na to. This side. Ha? Okay. Unfortunately, this month, ang nakuha ko lang project is worth 25,000 yung una, tas 30,000. So, 55 lang yan. Tama ba ako? 55,000. Ito, may mga, hindi ko man makukuha pa sa ngayon yung sahod nito. Mga ano pa yan eh, 2 hanggang 3 buwan. So, March, April, May. So, between March, April, May, dun magsasuffer kasi ang baba ng pasok ng income sa atin. Okay. Pero, meron ako isang project na nagbayad. Eto, kayo na nagbayad to nung Feb 5. Ayan, 330. So, lagpas-lagpas na tayo sa gusto kong lagpas-lagpas tayo dun sa sinet ko na goal na 250. Okay? Kaya medyo hindi ako kinakabahan kasi medyo malaki yung nasingil natin. Tapos, eto, tong may utang sa akin na to, nakaka 20,000 pa lang siya nabayad. O, dilagay ko na lang dito ayan, itong business na hindi naman nag-flourish. Nakaka 20K pa lang na bayad yan eh. Okay? So, hindi ko muna lalagyan ng date. Tapos, ito, nag-deposit na to. Nag-deposit to. Meron akong nakuhang project. Hindi ko alam kung nakakwento ko sa inyo. Pero may nakuha akong project noong January na halos 450,000. Ay, girl! I'm so proud of myself. But, ang catch nun, in 18 months matatapos yung project. O, di ba? Matagal pa tayo mababayaran. Kaya nagpa-down payment or nagpa-deposit muna si Mami Kiss ninyo. Tingnan natin magkano yung pumasok sa aking account. Ha! Wait long. Grabe naman yung mga asok sa baba. Nataranta na talaga sila. Asan yung account ko? Ang pumasok, 125 nung... I was expecting na 100 eh. Pero, ang pinasok nila ay Feb 25, no? Lagay ko dito. Si BLE project. Okay. That's 125. Kiyaw! Yun ang pumasok. So, Feb 25. Wait, Feb 25. Ito, nai-stress ako dito. Ay, pa magbayad, oh. Ay, naku, inaaway ko na nga eh. So, magkano ang pumasok sa atin sa buwan ng Feb in total? Sige. Tingnan natin. Ang total na pumasok na income ay 125,000 plus 330. Girl! Ayun, 'di ba? Ito yung goal natin, no, 250. Ang pumasok is 455.
Pero hindi ka kailangan mag-celebrate ng maaga, Mami Chris. Oo, kinakausap ko yung sarili ko. Wala tayong masyado i-celebrate kasi may mga buwan na magiging manifest gawa ng ganito. So, sa trabaho ko kasi, ganito. Dahil nga freelancer, full-time freelancer, rakitera ang Mami Chris na ganyan. Pag nakakakuha ko ng project, hindi ko na lang hindi ko na lang i-specify kung ano yung mga project na yun. Yun na lang yung mga information na I'll keep to myself. Kasi baka ma-evil eye tayo no? Oo. Ano nga yung sasabi ko sa inyo? Nakalimutan kayo kinukwento ko sa inyo kasi yung bangs ko nakaharang sa aking paningin. Hala, nakalimutan ko na kung ano yung sinasabi ko sa inyo kanina. O sige, ibang impormasyon na lang sabihin ko. Ayan, sinasabi ko sa inyo yung evil eye, totoo talaga eh. Sa nature ng trabaho ng Mami Chris ninyo, ganito kasi siya. Para lang magigets nyo ha, dahil full-time rakitera / freelancer si Mami Chris, ganon. So, nakakahanap ako ng mga kliyente at sila ay nangangailangan ng serbisyo ko. Okay? Kung ano yung mga services, kung ano yung mga services na yon, I'd like to keep it private. Okay? Pero legal naman to, legal. Nagbabayad ako ng tax, kaya confident akong sabihin sa inyo itong mga bagay na to. Ano na naman? Naglag na naman yung utak niya. Ano na naman yung sabihin? Ayun. Kapag nakasecure ako ng, halimbawa, nakasecure tayo ng 100,000 na project this month, hindi ibig sabihin yun na this month ako babayaran. So, may duration yun. Kunyari, ito yung mga services namin na kailangan sa'yo. Kapag natapos mo yan, ang duration niyang services na yan, sabihin natin, 6 na buwan. Sa ika-6 na buwan, tsaka pa lang yan magbibilang ng 60 to 90 business days. Halos 2 hanggang 3 buwan yun bago ako mabayaran in full. So, kung meron akong 100,000 na project na nakuha this month, tapos 6 months yung duration nun, teka, bilangin natin, ano mga yun? Feb, March, April, May, June, July, August. August natapos yung duration, nagawa ko lahat yung gusto nila ipagawa, worth 100,000. August, sabihin natin na 60 to 90 business days, yun nandun sa kontrata. August, September, October, November pa yun. November pa darating yung pera na yun, friend. Ganun siya. Kaya talagang kapag may nagsabi na magbabayad ng utang ng ganito, nasa-stress kasi ko kasi ang tagal ng waiting game, di ba? Biruin mo, tapos ko na yung project, hindi mo pa rin ako binabayaran, ang tibay naman ang mukha mo. Ganon. Kaya naiinis ako, ay, nako, pag naaalala ko yung mga, nung magpapasa, nagmamadali-madali kayo. Tapos, kapag ako na yung maniningil, sana hindi napapanood ng mga, ay, hindi, okay lang mapanood. Bakit? Pero kasi marami akong mga kliyente na matino kausap pagdating sa bayaran. Ayun. May sense ba yung sinasabi ko dito sa vlog na to? Mami Chris, mayas ka. Okay. Sobrang proud ako sa sarili ko kasi kahit papano, nakakahanap tayo ng mga ganitong klase ng streams of income na biruin mo, girl! 455 sa buwan ng February. And sa mga susunod na vlog, sana madagdagan yung project natin this month kasi ang dami ko naging mental break. Mental break o mental breakdown? Ano ba talaga? Ang dami kong pinagdaanan na hindi ako masyado nakapag-focus sa paghahanap ng kliyente. So, dapat ganun, every month may bago akong kliyente, may bagong dumarating na project. Or else, yun siya. So, thank you so much for watching this video. Sana kahit pa paano may sense yung sinabi ko sa inyo, no? Hopefully, sa susunod na vlog, kagaya ko, kayo din makaluwag-luwag. So, ayun lang. Salamat for watching. See you next time. Bye!